We will rejoice. Ito ang naging payag ni Vice Ganda matapos ang pagkakaresto kay Senator Rodante Marcoleta. Marami ang nag-uugnay sa reaksyong ito sa naging papel ni Marcoleta sa isyu ng prangkesa ng ABS-CBN noong 2020 na nagresulta sa pagkawala ng trabaho ng libo-libong mga empleyado ng nasabing network. Napasigaw, napalundag, napasayaw at nagpapaikot-ikot sa tuwa ang mga host ng It's Showtime sa pangunguna ni Vice Ganda sa opening ng Kapamilya On Time Show nitong Lunes, July 6, 2026 matapos kantahin ang It's Showtime theme song. Masigla at punong-puno ng enerhiya na binati ni Vice ang kanilang manonood o ang madlang people. Sa sobrang tuwa, pinasugod pa ni Vice ang kanyang mga co-host sa kinaroroonan ng live audience upang personal na makisaya, makisayaw at makipag-interact sa mga ito. Pagbalik sa entablado, bigla naging demure at seryoso ang TV host comedian. Muling bati niya, isang mapagpalang Lunes sa inyong lahat. Sa araw na ito ay i-claim natin ang mga blessings, opportunities at chances to be better. This is the day that the Lord has made, so we will rejoice. Matapos itong sabihin ni Vice, mabilis siyang sinundan ni Bong Navarro sa pagpapakilala sa nakisaya nilang mga bisita sa opening ng programa, ang mga finalist ng Tawag ng Tanghalan Year 10. Mabilis naging usap-usapan sa social media ang masayang opening ng It's Showtime, partikular na ang mensahe ni Vice Ganda. May mga netizens na nagbigay ng kanilang mga interpretasyon at inugnay ang naging pagbati ng comedian host sa pagkakaaresto kina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor nitong umaga ng Lunes, July 6 bago umere ang It's Showtime. Gayunpaman, walang direktang binanggit si Vice o ang programa tungkol sa pagkakaaresto ng dalawang personalidad. Inaresto sina Marcoleta at Defensor sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kasong plunder na isinampa laban sa kanila ng Office of the Ombudsman. Kaugnay nito, naungkat sa diskusyon ng mga netizens ang naging papel ni Marcoleta at Defensor sa hindi pagbigay ng franchise renewal sa ABS-CBN noong 2020. Sina Marcoleta at Defensor ay kabilang sa mga mambabatas na hindi pumabor sa pagbibigay ng bagong prangkesa sa ABS-CBN noong July 2020 na nagresulta sa pagkawala ng trabaho ng libo-libong mga empleyado mula sa network. Noong July 10, 2020, tuluyang ibinasura ng Kongreso ang hiling ng ABS-CBN na ma-renew ang prangkesa ng network. 70 ang bilang ng mga kongresistang bumoto para tuluyang mapasara ang ABS-CBN. 11 lamang ang pabor na mag-operate ito at 3 ang nag-inhibit. Kabilang sa pumatay sa apela para sa franchise renewal ng ABS-CBN si Marcoleta na nooy kinatawan ng Sagip Party List at si Defensor naman na kinatawan ng Anak Kalusugan Party List. May 5, 2020 nang magpaalam sa free-to-air television ang ABS-CBN matapos mag-ain ng cease and desist order ang National Telecommunication Commission o NTC upang itigil ang broadcast ng Giant Network sa radyo at telebisyon. Napaso ang prangkesa ng ABS-CBN noong May 4, 2020.